AMD A8-7680 quad core to mga lods na processor, socket FM2 Plus. So testing natin dito sa ASUS. Ang supported na processor FM2 or FM2 Plus, so pwede sa kanya. Kaso pag i-testing natin tong nabili ko na processor, ayaw mag-display. Oh no! Ayan, baka ganito mangyari sa nabili nyo na processor. Ayan, so testing muna natin. So wala siyang display. Kala nyo sira yung nabili nyong processor, so hindi pala. So may gagawin lang para magka-display siya. Ayan, so naka-switch on na yung monitor natin. I-power natin tong board. Power on na. Walang display. Ayan, baka ganito mangyari. So yung iba sisisihin agad yung seller. Oh Naku, no! scam. So hindi pala, may problema lang sa board. Ayan, walang display. So patayin muna natin. Ayan, so gumagana tong board na to. Try natin yung dating processor. Ayan, A6 dual core. I-upgrade ko to mga lods kasi sobrang bagal. Pag naka Windows 10 na. Ayan, testing. So gumagana yung board nito. Yan, power on. Yan. So may display siya. Good yung motherboard. So para magka-display to, tubutin ko muna to. Para magka-display, itong nabili nating quad core na processor, i-update nyo lang tong BIOS chip nya via USB or kung mayroon kayong USB programmer, so mas maganda ito gamitin. Napakadelikado kasi pag yung USB ang gagamitin. Pagka nag-interrupt yung kuryente, wala na. No display na yung motherboard nyo pag nag-interrupt yung kuryente. Ayan, so na-update ko na tong BIOS na to. So ililipat ko lang yan dito. So ilipat natin. Mas maganda talaga pag may BIOS flasher tayo. USB. So sungkitin ko lang to. Ayan.
So dahan-dahan lang ang pagbaklas nito mga lods. Ayan. Para hindi mayupi yung mga pins. Then ito yung ilalagay natin. So na-update na to mga lods. Ayan, so yung itong may ukit na to dito yan. Ayan, so may ukit din yan. Kaya hindi kayo magkamali. Ay, hirap pag naka-gloves ha. Ako. Ayan. Ayan. Tapos dandahan idiin. Ayan. Ayan siya mga lods. Ibalik natin yung quad core na processor. So, tanggalin muna natin to. Ayan. Mamaya ko nalagyan ng thermal paste. Ayan. Ayan, so na-update na. Magkaga-display na yan. Ayan, so nasaksak na. Then power on. Ayan. Ayan. May display na. Ayan. So, ganun na lang gawin nyo mga lods. Para magka-display. I-update nyo yung BIOS firmware. So, punta kayo sa mismong website ng motherboard nyo. Then, downloadin nyo yung bin file or cap file. So, itong ASUS cap file yung firmware nya. Okay? So, hanggang dito lang muna mga lods. Maraming salamat sa panonood.